to our brothers and sisters here in UK and good afternoon po or good evening sa Pilipinas. Kayo po ay aming inaanyayahan na makinig at dumalo sa aming gawain ngayon. Nawa po'y ang pagpapala ng Panginoon at ang ating presence of mind ay sumaatin ah, sa simula hanggang sa katapusan. I'm inviting Sister Marley for opening prayers, please. Bago ang lahat, hapon, magandang gabi dito sa Pilipinas, saan mang lugar dito sa Pilipinas, magandang gabi at gandang din po sa inyo sa lahat. Magandang Sunday po sa inyo sa araw na ito at muli po Panginoon. Pinagkakaloban niyo po Panginoon ng magandang araw po Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng aming marinig ay isa-isip po namin at ito po ang aming maging gabay sa pamamagitan ni Brother Albert na hindi po siya nawawala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat pamilya sa amin, nawa ay i-bless niyo po sila ng magandang kalusugan at ligtas sa lahat ng anumang kaso ng ligtas sa lahat ng sakuna at kapahamakan ng mga pagpalang kamay. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming inaasam, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob dahil kayo lamang po, Panginoon, makapagtugon noon. Ang lahat ng natatamo namin, Panginoon, ay mula sa inyo. Kaya, Panginoon, kayo po ang kayo po ang aming source ng aming kalakasan at lahat po ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko din po, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, hangad po ang kanilang kagalingan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng ang aming bansa, Panginoon, na medyo mingan ang aming ang mga nasa matataas na posisyon, Panginoon, ay medyo hindi sila medyo hindi nagkakaunawaan, Panginoon. Pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng mahusay na pag-iisip, Panginoon, at isa lang alang nila, Panginoon, ang taong mamamayan dito sa Pilipinas, Panginoon. Sila lamang po ang nakakaalam ng aming ikabubuti, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po ang buong bansa, Panginoon, naway kapayapaan ang lahat na nangyari sa buong mundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalangin ko din po ang bandang sa lugar ng Mindanao, Panginoon, lalo-lalo po ang Davao. Kayo po ang naway ligtas po silang lahat sa lahat ng kanilang ngayong nararanasang kalamidad, Panginoon. Kayo po ang may control nun, Panginoon. Hawiin niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga alisin niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga nararanasan ngayon. Dahil ilang araw na po, wala lamang pong bagyo, pero talagang lubog sila sa baha. Maraming landslide, maraming bahay na natatabunan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang mag-control nun, Panginoon. Wala mo naman po sa inyo imposible, Panginoon.
Dalayan ko din po, Panginoon, ang lahat ng aming inimiti, Panginoon. Nawa kayo po ang maggabay sa amin at magpatnubay. At ang bawat isa po namin, isa po sa amin, Panginoon, ay maka maging aral po sa aming buhay, maging gabay namin, Panginoon, sa lahat ng aming maririnig ngayon. Ito po ang aking panalangin. Hear our prayers. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Brothers and sisters, let's sing Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness,
and sisters, we have to listen to the inspirational talk of my brother husband. Isang pagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Gusto ko lang pong sa araw pong ito, ako po nagpapasalamat at tayo po muli ay binigyan ng ating Panginoon upang tayo magkasama-sama sa kanyang banal na gawain. At nawa Panginoon ay kayo po manguna sa mga bawat isa na magsasalita at magpapahayag ng iyong mga banal na salita. Gusto ko lang pong ibalik sa ating Panginoon ang papurit pasasalamat sa paggabay niya sa ating lahat na narito sa gawain, sa lalong-lalo na doon sa mga taong pinanghihinaan o talagang nakakaramdam ng mga pagsubok na ikinatatagumpay pa rin nila. Kagaya po ng aking sarili, talagang pag po inuna natin ang ating Panginoon at lagi natin siyang ilalagay sa ating isip at iisipin natin lagi siyang kasama, ay talagang hindi niya tayo pinababayaan. Ang bawat isa naman po dito sa sanlibutan ay may mga plano ang Panginoon, ngunit iba po talaga yung ikaw ay tumutugon sa kanyang panawagan at ako po ay nagpapasalamat at doon po sa mga pagsubok na ibinibigay niya sa amin na ito ay aming nalalampasan. At talagang tama nga po yung sinasabi sa aklat ng Proverbs chapter 3 na itiwala po natin sa Panginoon. Ang sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kung ating pong ititiwala sa ating Panginoon, lahat ng ating mga suliranin sa buhay, ay ito po ay magaan nating malalampasan. At ito po ay hindi tayo mababalisa sa mga pagsubok na dumarating sa atin. At sa aking pong karanasan bilang naglilingkod, isa pong patunay, ako po ay nung pong nakaraang 2 buwan, sa hindi po inaasahan ay sa akin pong pagmamaneho, nagkaroon po ako ng ika nga po ay nahuli po ako ng camera, speed camera. Nag-struggle po akong ayusin yon, ngunit sa tulong po ng panalangin at ng ating Panginoon ay nai-schedule ko po yung dapat kong gawin at sa awa po ng Diyos doon po nung i-google ko po yung mga ika nga po kung ano yung kahihinatnan, dapat po may babayaran ako. Pero sa awa po ng Diyos wala po akong binayaran, pero attend po ako ng seminar bukas at iniisip ko nga po yung sa akin trabaho. Sabi ko, paano baka ako ito? At kasi may trabaho po ako. Pero nung sinabi ko po doon sa aking boss, may trabaho pa rin po ako sa umaga at praise God, hindi ko na po from doon po sa aking trabaho, ini-offer nilang gamitin ko yung sasakyan nila para pumunta doon sa site. Medyo malayo-layo rin po. Tapos pagkatapos ng training, meron pa rin po akong tuloy pa rin po yung aking trabaho pagkatapos ng 3 oras na course ng aking kwan. At yun po yung nagpapasalamat ko sa ating Panginoon sapagkat siya po yung kumikilos talaga sa kahit anumang pong problema ang dumaan. Talaga pong totoo po yung sabi sa Mateo 6:33 na pag inuuna natin ng Panginoon at ang kanyang mga salita ay talagang ibabalik niya lahat sa atin ang kung ano man po ang ating pangangailangan, ito may mga material o mga spiritual. At ako pinagpapasalamat at may katugunan po yung talagang tinutugon po niya yung mga idinadalangin natin sapagkat tayo po'y sumusunod sa kanyang kalooban. Ito lang po mga kapatid at maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.
Levi, wala kang sound. Mga kapatid, ito po ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Let's invite Brother Albert and Brother Kobe for sharing the Word of God. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi rin sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa UK. Dalangin ko na ang Panginoon, ang kanyang kapayapaan at siya maghari sa bawat isa sa atin. At magandang araw po sa lahat ng makakatunghay ng gawain ito sa mandako kayo naroon. Anumang oras kami na maaaring makarating sa bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng munting pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Maganda yung ibinahagi ni Brother Randy na salita ng Diyos at sabi nga niya ayon sa kanyang karanasan ay itinitiwala niya ang lahat sa Panginoon at nakasulat nga roon sa kanyang binasa, Proverbs chapter 3 from verse 5 and 6. Pakilagay mo ako with Proverbs chapter 3 from verse 5 and 6. Pakibasa mo, Kobe. Verse 6. Alam po ninyo mga kapatid, magkaugnay yung dalawang verse na ito. Pakilagay mo nga uli sa verse 5. Ang sabi po rito sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Yung buong puso ang sinasabi po rito na pagtitiwala sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng buong puso na pagtitiwala sa Diyos? Lahat ng ating mga gampanin, hindi lamang sa panahon ng problema. Pangkaraniwan kasi ang mga tao pag may problema lang, saka sila nagtatrust. Pero ang salita pong pagtatrust sa Panginoon ay pagtitiwala sa lahat ng kanyang mga utos at ng kanyang mga salita. Yan po yung kahulugan ng trust in the Lord. Ano pong ibig kong sabihin dito na sa lahat, hindi lang sa panahon ng problema? Kahit sa panahon ng masaya ka, panahon ng may problema ka, panahon ng parang ikaw ay payapang-payapa, kailangan nandun lahat yon ang ating pagtitiwala sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin nun, parang si Job. Ano po ba ang naganap sa buhay ni Job? Basahin po natin sa aklat ng Job chapter 1. Job chapter 1 verse 9. Hindi verse 9. Verse 1. Chapter 1 verse 1. O ilagay mo na Kobe Ikwan kasi maganda yung kasaysayan ni Job. Ayan, pakibasa mo nga yan. There was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil.
So ito po ang katangian ni Job. Sa lahat ng naganap sa kanyang buhay, alam po naman natin ang pinagdaanan ni Job na napakabigat na karanasan sa kanyang buhay. Pero hindi siya, ibig sabihin ay nawalan ng pagtitiwala. Sa kabila ng sa panahon ng kanyang kahirapan o pagkakaroon ng mabigat na karamdaman at paglayo ng kanyang mga kaibigan at pagkawala ng kanyang mga negosyo, kasi nangawala po yung kanyang mga hayupan na kanyang pinagkukuhanan ng kabuhayan, ay nasa sa katayuang dapat hopeless na si Job, pero nandun pa rin yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kahit ng panahon ng kapighatian at panahon ng kasaganaan, naandoon ang pagtitiwala ni Job. Para din siyang si Noah na sinasabing lumakad na kasama ang Diyos. Yung ibig sabihin po ng paglakad na kasama ang Diyos, hindi siya humihiwalay sa kautusan at sa mga palatuntunan ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 9. Genesis chapter 6 verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. So, ang sabi po rito, Noah walked with God. Lumakad siyang kasama ang Panginoon. So sa lahat ng nagaganap sa buhay ni Noah, maging pagtatagumpay, kabiguan, mga pagsubok, nananatili siya na nagtitiwala sa Diyos, hindi humihiwalay sa Diyos. Ano man ang mangyari, ay laging inuunan niya ang Diyos. Kaya siya ay kasama niya ang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan. Alam po ninyo mga kapatid, kung minsan, iniwawala natin yung ating relasyon sa Diyos na para bagang kaya natin ang lahat, mali pong kaisipan yan ng tao. Pag inuna po natin ang Diyos at tayo nagtiwala sa Diyos at sinamahan tayo ng Diyos, nagiging magaan ang lahat ng bagay. Sapagat ang Diyos po naman na nagkakaloob. So, kailangan ay talagang unahin natin ang Diyos. Huwag nating ihihiwalay ang ating sarili sa Diyos at habang tayo ay nasa sa Diyos, itiwala nating lahat sa Kanya. Kahit yung ating mga gagawain, yung ating mga pangarap, yung ating iniisip, yung ating mga sinasalita, dapat yan ay nakabatay sa ating pagtitiwala sa Diyos. Anong ibig kong sabihin na maging sa ating pagsasalita? Maging maingat tayo sa ating pagsasalita sa ating kapwa. Kaya nga, kahit sa ating bibig, may batasan Diyos. May batasan Diyos na huwag tayo magsasalita ng masama sa ating kapwa. At ang mabigat pa nga nito, kung minsan sa ating pagsasalita, ay baka may matisod na tao. Kaya mahirap po kasi pag tayo ang pinagbuhatan ng ikatitisod, mabigat po yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pero merong kautusan ng Diyos sa loob ng gawain upang tayo ay manatiling matatag, magkakasama. May utos po ang Diyos eh. At yung utos pong yun ang pinakamahalaga na dapat nating gampanan sa loob ng gawain. Ano po ba yung utos na yon na gusto ng Diyos na ating gampanan? Ang sabi po ay ganito doon sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 29 ba yun? Pakilagay mo nga ako, Obi. Mateo chapter 22 verse 29. Hindi pala yan, Kobe. 39 yata yun. 37, simulan mo nga sa 37.
And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Tuloy lang, tuloy, Thi- Kobe. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So makikita po natin dito na may utos ang Diyos para ang kanyang grupo, yung kanyang iglesia sa loob ng gawain ay manatili. At ang pangunahing utos na ito ay dapat na siyang masunod sa loob ng gawain. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, kung aking pong uulitin, ay ganito. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So makikita po natin dito na ito ang pangunahing utos ng Diyos na ibigin siya ng buong puso. Pag sinabing buo, hindi lamang po kalahati. Hindi lamang pagka ikaw ay may problema saka mo iniibig ang Diyos, kundi sa lahat ng anggulo ng ating buhay, sa iyong buong puso, iibigin mo ang Diyos. At iibigin mo rin ang buong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Kasi kung minsan po yung isipan natin ang pintuan ng lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan, nagiging pintuan patungo sa kaibuturan ng ating puso. Actually po ang puso ang kumukontrol maging sa ating isipan. Hindi po nauuna ang isip kaysa puso. Ang puso po ang nauuna. Basahin natin sa aklat ng Mateo chapter 15 verse 19, ito sinasabi. Matthew chapter 15 verse 19. Ang sabi po ay ganito, pakibasa mo, Kobe. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. So, yan po. So, nagpapakilala po yan. Ibalik muli, Kobe. Nagpapakilala po na ang puso po pala ang pinagbubuhatan ng masamang kaisipan o pag-iisip. Pagpatay, pangangalon niya. Lahat po ito ay produkto ng puso ng isang tao. Kaya meron sinasabi yung iba nung nasa Pilipinas pa ako na ang pinakamarumi raw sa bahagi ng katawan ng isang tao ay ang mata. Kaya raw unang natutunaw ang mata kapag sumakabit ang buhay ng isang tao. Pero ang pinakamarumi pong bahagi kuminsan sa bahagi ng katawan ng isang tao ay ang kanyang puso. Kung babatayan po natin itong talatang ito. Pakilagay mo nga uli. Ang sabi po rito ay ganito. Matthew 15:19, pakilagay mo nga. For out of the heart, mula sa kaibuturan ng puso, come evil thought, yung masamang pag-iisip. Kaya una po yung puso kaysa isip. Ang puso ang nagtatanim ng masamang kaisipan. Murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Sa puso po lahat yan nagmumula eh. Kaya nga po ang gusto ng Diyos na linisin sa atin ay yung masamang puso. Kasi yun po ang nagpaparumis sa isang tao. Kaya sabi ni Saint Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 3 verse 15 ay ganito. Pakilagay mo nga, Kobe. 1 Peter chapter 3 verse 15. But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So, yan po sinasabi niya na sa ating puso, honor Christ, kailangan talaga si Kristo maghari sa kaibuturan ng ating puso. Kailangan po na ang puso natin
ang naghahari ay si Kristo. Ayan, but in your heart, honor Christ the Lord as holy. So sa halip na yung murder, sa halip na yung tawag dito, yung evil thought, yung adultery, kailangan ang matanim ay yung paggalang at pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, love God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So, kailangan talaga ang Diyos ang maghari sa kaibuturan ng ating puso. At alam ninyo, nung si Haring David ay magkasala ng pakikiapid sa asawa ni Urias na naging ina ni Haring Solomon, ay nagsisi po si Haring David. Kaya ang kanyang hiling sa Diyos ay ganito. Nakalagay po roon sa aklat ng Psalm, chapter 51, verse 9. Ito po ang sinabi ni Haring David. Ang sabi niya ay ganito. Psalm chapter 51, verse 10. Psalm chapter 51, verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito po ay napakagandang panalangin kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon, lalo na po kung tayo nakakagawa ng kasalanan. Kasi ang Diyos po ang hinahangad ay yung ating malinis na puso. Yung malinis nating puso, my dear brothers and sisters. Yan po ang mahalaga sa Diyos. Kaya sa ating pong pananalangin, siguro po napaganda, parang kagaya ni Haring David. Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kasi kung marumi po yung ating puso at marami nakalagay dyan sa kaibuturan ng ating puso, hindi po makapaghari ang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya maganda ang panalangin ito, create in me a clean heart, O God. Maganda po yun. At sa Biblia, yan po ang tinatawag ding pure heart. Yung malinis na puso. Mahalaga po yun sa ating relasyon sa Diyos. At maliban na lang na kung tayo'y mayroong ganitong klase ng puso, ay hindi natin matutupad na lubusan ang kanyang kautusan. At ang kautusan nga po niya ay yung pangunahin ay yung pag-ibig. Yung kautusan pong pag-ibig, yun po ay dapat na maging kautusan sa iglesia o sa isang religious group. Kailangan po kasi yung pag-ibig na yon na pangunahing utos ni Kristo ang siyang masunod. Kailangan po yun. Katunayan po ay talagang utos yan ng Diyos sa mga taong nasa sa grupo o fellowship na tulad nito. Ang sabi po ng Diyos doon sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 17, ito po. Pakilagay mo nga, Kobe. 1 Peter chapter 2 verse 17. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Utos po ito ng Diyos honor everyone, love brotherhood. Kung sa Tagalog to, yung mahalin ang kapatiran. Tayo po kasi ay nasa kapatiran. At sabi po rito sa Tagalog, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Utos po ito ng Diyos na tayo magmahalan sa isa't isa. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador.
So utos, malinaw po ito, utos ng Diyos na mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Ay paano po ba yung ating pagmamahal sa kapatid? Gaano bang katagal dapat yung pagmamahal sa mga kapatid sa gawain ng Panginoon? Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 13 verse 1. Ito po ang sinasabi. Hebrew chapter 13 verse 1. Let brotherly love continue. So kailangan po yung pagmamahalang kapatiran ay manatili, tuloy-tuloy ang ibig sabihin. Pero kuminsan nanlalamig yung ating pag-ibig sa kapatiran. So nalalabag natin yung utos ng Diyos na mahalin natin ang kapatiran. Utos po yan eh. At kailangang magpatuloy yung ating pag-ibig sa kapatiran. Kailangan hindi natin bigyan ng pagkakataong manlamig ang pag-ibig sa kapatiran. Dapat tuloy-tuloy ito. Bakit po sinasabi ng Diyos na kailangang tuloy-tuloy ang pag-ibig sa kapatiran? Bakit gusto niya na tayo ay hindi manlamig sa ating pag-ibig sa kapatiran sa ating mga kapatid? Bakit? Sabi po ni Kristo ay ganito. Sa aklat ng Juan chapter 13 verse 34, ito po ang sinasabi. John chapter 13 verse 34, ito po ang sinasabi. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. So makikita po natin dito na sabi niya rito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano na kayo'y inibig ko, kayo ay gayon din naman na kayo'y magmahalan sa isa't isa. A new commandment I give to you, that you love one another. Just I have loved you, you also to love one another. Sa verse 35, pakibasa mo, Kobe. By this all people will know that you are my disciples, if you love for one another. So yun po pala ang dahilan kaya utos niya yung magmahalan sa isa't isa. Bagong utos sa ibinibigay niya, magmahalang kayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. So ang palatandaan po pala ng pagiging alagad ni Kristo ay hindi yung nagpupuutan sa isa't isa. Hindi yung pag nakapagsalita ng masakit yung isa ay antimano kaagad nawala na yung pag-ibig at ang nakikita na lagi ay yung masamang ginawa ng isang kapatid. Mali po yun mga kapatid. Sapagkat kuminsan nga po yung ginawang 10 na mabuti sa ika-11 ay nakagawa ng mali ay nakalimutan na yung 10 mabuting ginawa. Hindi po ganyan ang dapat na attitude ng mga taong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng inyong pag-iibigan sa isa't isa, malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. So, ang palatandaan ng pagiging alagad ni Kristo ay yung pag-iibigan sa isa't isa. Pagmamahalan sa isa't isa. Hindi yung pagsisiraan sa isa't isa. Alam po ninyo kung talagang tunay ang pag-ibig natin sa Panginoon, ay hindi natin titingnan yung mali eh. Ang tunay na umiibig sa Diyos, ang kanyang binibigyang halagay, hindi yung kahinaan ng kanyang kapwa. Halimbawa, yung isa nating kapatid na dating Katoliko, inabalik pa rin sa simbahan.
at sumasamba, sabi nga sa kwan, sa Diyos-Diyusan, mali po na tayo humatol kaagad. Pabayaan natin ang Diyos sa kanyang salita, ang mangusap sa kanya, at ang Diyos ang magtuwid sa kanya. Hindi tayo ang hahatol sa kanila. My dear brothers and sisters, hindi man natigil ang bibig ko pagkalinggo at hindi ko isinasarado ang aking bibig pagdating sa kautusan ng Diyos. Pabayaan natin sa pamamagitan ng aking walang kwentang bibig ay mamutawi yung mga ipinagbabawal ng Diyos na dapat nating sundin. Huwag tayong magdikta ng mabigat sa ating kapatid, my dear brothers and sisters. Kung meron man natitisod at sa salita ng Diyos, okay lang yon. Pero huwag tayong gumawa ng ikatitisod ng ating kapwa. Alam ba ninyo na mabigat na tayo ang makatisod ng ating kapwa? Kung tayo makasakit ng damdamin ng ating kapwa? Basahin natin sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 13. Ito po ang sinasabi. Pakilagay mo nga, Kobe. Romans chapter 14, verse 13. Ito po sinasabi. Romans chapter 14, verse 13. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Ang sabi po dito, therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Tagalogin nga natin ito, Kobe. Pakitranslate natin sa Tagalog. Sabi po ay ganito, huwag nating hatulan ang isa't isa. Alam po naman ninyo, hindi makaraka-raka kaagad. Santo ka agad yung taong nalapit dito eh. Naku mo nakarinig ng naipangaral natin yung ganyan salita. Antimano'y nandun na. Nasa kanya pa rin ang desisyon ng pagpili. Pero kung ang pinipili niya ay be patient. Tatalakayin natin mamaya kung ano ang kahulugan ng pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Ang sabi rito, huwag na nating hatulan ang isa't isa. Huwag tayo maging judgmental. Naku, yan niya, ganun ganito, ganun ganito. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganun niya siya kung manalangin. Huwag muna tayo maging judgmental. Let God teach them. Pabayaan natin ang Diyos ang magturo. Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos. Ngayon, kung sakaling kanya pa rin nilalabag, hindi na siya natitisod sa atin. Sa salita na ng Diyos siya natitisod at wala tayong magagawa na roon. Pero kung ang ating maling pag-uugali at kaisipan ang maging dahilan na ikatitisod ng ating kapwa, mabigat po yun, mga kapatid. At hindi ko yung ginagawa sa kapatiran. Maaari siguro napapansin ninyo, napakalambot ni Brother Albert. Hindi niya yan talaga tumututol ng direktahan. Mali po yun. Ako'y tumututol sa yung salita ng Diyos ang ginagamit ko na pantutol sa mga maling ginagawa. Pero personally, hindi po ako naglalagay ng katitisuran ng aking kapwa. Tatalakayin natin yan mamaya. Huwag nating hatulan ang isa't isa. Huwag na rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid o stumbling block, yung ikatitisod ng ating kapwa. Ay paano kung tayo ang maging dahilan na ikatitisod? Sa halip na naligtas sana yung kapatid, ay tumigil at nangawala sila. Ay gusto ng Diyos na yun pagtiisan natin, pagtiyagaan hanggang sa bandang huli ay makilala nila salita ng Diyos at tanggapin. Tatalakayin din natin mamaya. Huwag na rin tayo maging dahilan na ikatitisod. Yung nakalagay dito, pagkakasalay sa ibang salin, ikatitisod ng ating kapatid. Bakit mabigat na tayo maging dahilan na ikatitisod?
Ano ba ang kaparusahan kapag ikaw ay nakatisod ng taong dapat sana'y nasa karera ng Diyos ay napalipat sa kabila? Basahin natin sa aklat ng Mateo 18, chapter 18, verse 7. Ito po sinasabi. Matthew chapter 18, verse 7. Woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations come, but woe to the one by whom the temptation comes. Tuloy mo. Tuloy pa. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. Hanggang yan na lang, Kobe. Doon sa verse 7 ulit, balik natin. Dito sa King James Version translation sa Tagalog, woe unto the world because of the offenses, for it must need be that offenses come, but woe to that man by whom the offense cometh. Ang sabi po rito sa aking translation, sa translation ng King James Version sa Tagalog, sa aba ng sanlibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Sapagkat kinakailan dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaon na panggagalingan ng kadahilanan ng ikatitisod. Yan. Tama yan. So, huwag tayo maging judgmental, sabi roon sa Romans chapter 14, verse 13, kaagad sa ating kapwa. Let God correct their ways. Hindi po matuwid na tayo ang magtuwid. Pabayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuwid. Ang sabi rito, therefore let us not pass judgment on one another, but rather decide never to put a stumbling block, yung ikatitisod, or hindrance in the way of a brother. So, kailangan tayo maging maingat sa ating pagsasalita, mga kapatid. Sa aking karanasan sa buong buhay ko ng paglilingkod sa Panginoon, mga tao, wala namang naghinanakit sa aking mga pagsasalita. Wala. Ang kanilang hinanakit ay sa salita ng Diyos na akala nila ay pinatatamaan ko sila pag binasa ko ang salita ng Diyos. Hindi po. Hindi yun ang hangarin ko. Yun po yung salita ng Diyos. Kung natisod man sila at sa salita ng Diyos, wala akong kwandong. Pero kung ang ikatitisod nila ay dahil sa aking masamang pagsasalita at dahil sa aking masamang inuugali, ako po'y responsible doon sa pagkatisod nila. So, gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong maging judgmental kagad sa tao. Na kung sinusunod ninyo isang utos, ay para bagang makasalanan na kaagad yung isang kapatid na hindi kaagad nakakagawa ng kautusan iyon. Let us be patient. Ano po ba yung uri ng mga pag-ibig na binabanggit? Alam po ninyo, ang pag-ibig meron 3 klase. Meron tinatawag na erotic love at yun po yung pagmamahalan ng mag-asawa. Meron namang philia na tinatawag at yun yung pag-ibig sa mga kamag-anak. Pag-ibig mo sa iyong magulang, pag-ibig mo sa iyong kapatid, pag-ibig mo sa iyong mga anak, yan po ay philia. Yan ang uri ng pag-ibig sa mga kamag-anakan. Ang erotic love, hindi mo pwedeng i-apply doon sa pag-ibig na yon, sapagkat ang erotic love ay para sa mag-asawa yon, my dear brothers and sisters.
Pero merong pangatlong pag-ibig na ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, yung tinatawag na agape o yung makadiyos na pag-ibig. Ito yung utos ng Diyos na pag-ibig na dapat nataglayin ng bawat mananampalataya. Ano ba ang kahulugan ng pag-ibig? In a biblical sense, what is the meaning of love na binabanggit sa Biblia? Alam po ninyo, ang kahulugan ng pag-ibig sa Biblia ay malalim. Tingnan po natin yung John 3:16. Ang sabi po roon, John 3:16. Pakibasa mo nga, Kobe. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Pambihira itong pag-ibig ng Diyos. Kaisa-isa niyang anak, ibinigay pa niya. Pambihirang napakataas na uri ng pag-ibig. Bilang ganti, ano naman ang ginawa ng mga apostoles bilang ganti sa pag-ibig na ito na pagkakaloob ng kaisa-isa niya o bugtong na anak para sa ating kaligtasan? Ano naman ang ginawa ng mga apostoles, yung mga unang Kristiyano bilang ganti sa pag-ibig na ito ng Diyos? Basahin natin sa aklat ng 1 John. 1 John po naman ito. Chapter 3, verse 16 din. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So, malalaman daw po natin na sa pamamagitan ng pag-ibig ay ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Dahil dito, bilang ganti, kailangang ibigay din natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. At yan po yung pag-ibig na nagsasakripisyo ng ating buhay para sa kaligtasan ng ating mga kapatid. At dito sa loob ng gawain, dapat na taglayin natin ang pag-ibig na yan sa Diyos. Dito natin dapat makita ang tunay na pagmamahalan, pagmamahalasakitan. Katunayan nga po mga kapatid, tayo sa gawain ito ay walang pera. Pero tayo po ay nagpuproduce ng pera sa abot ng ating makakaya upang makatulong doon sa ating mga kapatid sa samahan ding ito. Kaya kung merong may karamdaman, binubuksan natin ang ating puso bilang pagmamahal sa kanila. Yun po'y bunga ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya tayo ay gumagawa ng tulong sa ating mga kapatiran, lalo na po sa panahon ng kanilang kagipitan at pagkakasakit diyan sa Pilipinas. Marami pong mga gawain na higit na mas maraming pera kaysa atin, pero bihira po ang nakakagawa ng ganyan. At salamat sa Diyos na dahil sa ating pag-ibig sa Diyos at pagmamahal at pagsunod sa kanyang banal na salita, habang may pagkakataon tayo'y gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At yan po sa pamamagitan ng ating mga charity na hindi natin pinipili kung sila man ay anong sekta ng relihiyon. Ang mahalaga, makatakip yung ating kaunting makakaya sa kanilang mga pangangailangan. Now, ano bang klase ng pag-ibig ang sinasabi rito na iniuutos sa fellowship o sa samahang tulad nito? At bakit ganun kahalaga ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos? Basahin natin sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verse 8. Ito po sinasabi. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. At sabi po rito ko sa Tagalog, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Alam po ninyo, sa loob ng gawain ng Panginoon,
kahit maraming mga pagkukulang na nagaganap sa ating kapatiran, maraming mga kulang, maraming mga pagkakamali na ating nagagawa, kuminsan sa ating kapwa, marami tayong nasasalita na kuminsan ay nakakasugat ang damdamin ng ating kapwa, natatakpan ng pag-ibig sa Diyos yan. Kaya ang sabi rito sa aklat na ito, kung sa wikang Tagalog, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So ilagay na natin ang isang kapatiran natin ay nakapagsalita na masama. Natatakpan po yan ang ating pag-iibigan at pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya hindi tayo nagtataglay ng anumang uri ng sama ng loob sapagkat pag-ibig ang dapat na higit na umiral sa kaibuturan ng ating puso, higit pa sa mga maling nagagawa ng ating kapwa. So, patunay na higit na makapangyarihan ang pag-ibig na itinatanim ng Diyos sa bawat isang mananampalataya kaysa gaano mang karaming mga kasalanan at pagkukulang na magagawa ng ating kapwa o ng ating kapatiran. Ano bang klase ng pag-ibig ang binabanggit na ito? Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13 from verse 4. Ito po ang kahulugan ng pag-ibig na gusto ng Diyos na manatili at maghari o magningas sa ating kaibuturan ng puso. Ito po 1 Corinthians chapter 13 from verse 4. Ito po sinasabi. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or Tuloy. rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. Hanggang dyan na lang, Kobe. Balik mo uli rin sa verse 4. Ito po yung mga katangian ng one. Love is patient and kind. Mapagtiis ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ilagay na natin, hindi naman tayo pare-parehas kaagad ng lalim ng pananampalataya sa Diyos. Merong kulang, tayo nga kulang pa rin kahit anong gawin natin. Ay kung tayo walang pasensya rin sa iba, ay tayo como yung ating hindi ginagawa pa rin nila ay magiging wala na tayong pasensya, ay hindi na sila maliligtas. Pag gano'n, matitisod sila. Kailangan be patient. Alalahanin natin, ang Diyos ang dapat na magtuwid. Hindi tayo. At diyan ay nagaganap dito sa gawain ng pagtutuwid ng Diyos. Halimbawa, ang pagtutuwid ng Diyos sa ating uri ng pagsamba, huwag kang sasamba sa mga nilikha ng kamay ng taong mapakalinaw. Nakasulat yun Deuteronomy chapter 5 verse 6-7, nakalagay yun. Pangunahin ang ating pag-ibig sa Diyos. Yung ating pagsamba sa Diyos. At ang uri ng pagsamba na itinuturo ng Biblia, hindi sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, kundi sa espiritu at katotohanan. Ay kung tayo ay antimano ganyan, na magiging malupit ka agad sa iba, wala nang maliligtas. Kailangan tayo buong pasensya, pagtitiis at pagmamahal na ipakita natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po hindi nagkukulang ng pagtutuwid. Kung matisod halimbawa ang iba, hindi naman natisod sa ating masamang pag-uugali, kundi sa salita ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa.
at isang uri ng pagmamahal ay ang ibahagi natin ang katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan at iyan ay ang ikaliligtas ng ating kaluluwa. So my dear brothers and sisters, ang dapat po ay meron tayong patience. Yan ang isa sa napakadakilang katangian sa loob ng gawain. Lagay mo nga ulit sa 1 Corinthians 13 verse 4, Kobe. Love is patient. Love does not envy or boast. Alam po ninyo, hindi nagyayabang o hindi nagmamalaki. Tagalogin nga natin, Kobe, ito. Translate mo sa King James Version. Charity suffered long and is kind. Charity envieth not. Charity bounded not itself, is not puffed up. Sa ibang translation nga, Kobe, na Tagalog, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, may mapagmataas man. Alam po ninyo kung minsan sa loob ng gawain yung nag-aasal tayo kung minsan mayabang na para bagang tayo lang ang sumusunod sa salita ng Diyos na kami hindi ganyan, kami hindi ganyan. Iwasan natin ang pagsasalita ng ganito. Tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Hindi tayo inatasan niya maging mapanghatol sa ating kapwa. Pabayaan natin ang salita ng Diyos ang humatol sa kanila. Sapagkat nasa kanyang pagtutuwid. Kagaya ko, uubligahin ninyo ako ituwid ko personal yung mga taong nandito sa aking paligid at nasasakupan. Ang salita ng Diyos, ang pabayaan natin magtuwid sa kanila. Basahin natin sa aklat ng Jeremiah, chapter 10, verse 23 and 24. Ito ang sinasabi. Jeremiah chapter 10, verse 23 and 24. I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in a man who walks to direct his steps. 24. Correct me, O Lord, but in justice, not in your anger, lest you bring me to nothing. Pabayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuwid. Huwag nating ipersonal yung ating mga kapatiran na para bagang napakatuwid mo kuya hambing sa iba. Ako may mga nakikitang kahinaan sa aking sarili na kung minsan pag may nakikita akong kahinaan sa aking kapwa ay hindi ako makahatol sa kanila sapagkat ako rin meron din akong pinagsisikapang mapagtagumpayan sa aking sarili kasi hindi pa naman ako ganap o perpektong tao. Kaya ako'y buong pagtitiyaga, buong pagtitiis, hinihintay ko ang pagtutuwid ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Kagaya na lang na nagaganap dito sa ating loob ng gawain. Hindi ko kayo inuobliga na gumaya sa aking uri ng pananampalataya pero nakikita ko unti-unting binabago ang uri ng inyong pananampalataya. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa kayo inuobliga ko. Napakasarap na mga tao'y sumunod sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa kaya susunod ay dahil sa gawa ko, nahihiya sa akin o nahihiya sa akin o ano paman. Gusto ko ang inyong pagsunod ay bukal sa kaibuturan ng inyong puso na nais ninyong sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban na may masayang puso. Alam po ninyo sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 19, ito ang sinasabi. Isaiah chapter 1 verse 19. Isaiah chapter 1 verse 19. Ito po sinasabi ng Diyos.
If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Tagalogin nga natin. Alam po ninyo, merong translation. Ito sa Magandang Balita Biblia. Sa another translation nga, Kobe, na Tagalog. Ayan, ito po mas malapit doon sa original na translation ng Bible. Kung kayo'y magkusa, yung pong pagkukusa natin, mahalaga po yun sa Diyos. Pag sinabing magkusa, hindi kayo pinipilit. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ang pagkukusa ninyong hinihintay ng Diyos. Ang pagkukusa ninyong aking hinihintay. Anong klase ng pagkukusa? Na kayo'y magiging masunurin sa kanyang mga kautusan. At wala po naman ako itinuturong hindi nakasulat sa banal na kasulatan na kautusan ng Diyos. Lahat po yan ay nakasulat. At kung sa nakasulat kayo susunod at magkusa, magsisikain ng buti ng lupain. Magiging maganda ang takbo ng ating buhay sapagkat ang Diyos ang nasusunod sa bawat isa sa atin. So yung pagkukusa, mahalaga po yun, my dear brothers and sisters. At doon naman sa iba natin mga kapatid, be patient. Actually po ay wala pa tayong baptism sa gawain. Ang tunay na palatandaan ng pagiging miyembro sa gawain ay yung bautismo na kung saan ay tatanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Kaya huwag muna tayo maging judgmental sa ating kapwa. Lahat tayo pare-pareho sa harapan ng Diyos, magkaroon tayo ng pagtitiyaga at pagtitiis sapagkat ito'y unang-una na katangian ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Pakilagay mo nga uli, Kobe, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 14. Pakilagay mo uli. Love is patient and kind. Matiisin, mabait. Love does not envy or boast. Hindi mapagmalaki na para bagang ikaw ay may nasusunod, yung iba'y hindi, ay iyo kaagad silang tutuligsain. Hindi po. Hindi lahat ay ating nagagampanan ng kautusan. Napakaraming kautusan sa banal na kasulatan. May kautusan sa dila, may kautusan sa isip, may kautusan sa mata, may kautusan sa kamay. Baka yung kautusan sa kamay na nagagawa mo, ay pupulaan mo kaagad yung iyong kapatid na hindi pa napapagtagumpayan yung kanyang kahinaan at kautusan tungkol sa kanyang mga paa o kung anuman. So my dear brothers and sisters, huwag tayong maging marahat sa paghatol sa ating kapwa. Sa halip na makita sa atin ay yung marahas na paghatol, pag-unawa at pagmamahal. Hintayin natin na ang salita ng Diyos ang magtuwid at magbago ng kanilang uri ng pananaw sa buhay, pagbabago ng kanilang pag-uugali, kagaya rin ang ginagawa ko sa bawat isa sa inyo. Pinipigil ko na magsalita ng masakit at masama sa aking kapatiran. Bakit? Ayaw kong maglagay ng ikatitisod sa inyo sapagkat ayaw kong kayo'y tumigil sa gawain sapagkat baka ang gawain ito maging gamit ng Diyos para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. At kung ako ang maging dahilan na ikatitisod, mas mabuti pa raw ang bitinan ng gilingang bato. Yung pala ang sinasabi sa banal na kasulatan. Basahin ko nga sa Tagalog, Mateo chapter 18, verse 7. Kung tayo magiging dahilan na ikakatisod, ay mas mabuti pa rin yung bitinan tayo ng gilingang bato sa liig. Kaya be careful na tayo sa ating pagsasalita.
At sa halip na yung masasakit na salita, ang ating itanim ay pag-ibig, pag-unawa sa ating kapatiran. Balik mo na uli roon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Obi, and the following. Ito po yung katangian ng pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant, hindi mayabang. And verse 5, or rude, it does not insist on its own way. Hindi yung ipipilit natin yung ating sariling kagustuhan. Hindi po. Yung kagustuhan ng Diyos ang dapat na masunod sa loob ng gawain. Ano ang kanyang kagustuhan? Be patient. Huwag kang maging rude. Do not be irritable o magagalitin o resentful, mapagtampo. O mapagtampo tayo, kaunting narinig, hindi na natakpan ng kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-ibig po nagtatakip ng lahat ng uri ng kasalanan na magagawa ng tao. Kaya kung tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos, sa Church of God, kailangan yung pag-ibig ang maghari sa bawat isa sa atin upang kung makagawa man ng pagkakamali at pagkukulang ang ating kapwa, matatakpan ng pag-ibig na ito. Alam po ninyo, kahit na tayo nasa loob ng gawain, ay hindi po natin maiiwasan na tayo makagawa pa rin ng pagkukulang at pagkakamali. Basahin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Ito po sinasabi. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. Ayan ang sinasabi sa verse 20. Ang sabi surely there is not a righteous man on earth who does good and never sin. Tayo po talaga laging nakakagawa ng pagkukulang at pagkakamali. Kung sa Tagalog, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Kasi kung minsan sa kabiglaan natin, nakakabigkas tayo ng mga mali. At yan po kung minsan hindi maiwasan Pero ang pag-ibig, sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 8, nagtatakip ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nagtatakip ng maraming kasalanan. Ilagay mo nga, Kobe. 1 Peter chapter 4 verse 8. First Peter, yan. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. O multitude of sin ang natatakpan ng pag-ibig. Kasi hindi naiiwasan yung pagkakamali. Hindi naiiwasan kuminsan yung kabiglaanan. At lahat ng yan ay kayang pagtakpan ng tunay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Ang mga katangi ay nasa 1 Corinthians 13 from verse 4, 5, and 6. Yan po, binabanggit yan yung katangian ng pag-ibig. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Hindi mayabang ang pag-ibig. Mabait, mapagpasensya. At sa verse 5, pakilagay mo nga uli, or rude, hindi mahalay. It does not insist on his own way. Laging binibigyan daan niya sa kanyang isipan at puso ang Diyos. It is not irritable or resentful. Hindi magagalitin. Hindi mapagtampo. Yan po yung pag-ibig. Kung ikaw ay meron pa niya mga bagay na yan, hindi pa ganap ang iyong pag-ibig sa Diyos
at ang iyong pag-ibig sa kapwa. Ang palatandaan na mga katangiang ito ng pag-ibig na binabanggit dito sa banal na kasulatan, ito ang palatandaan ng pagiging disipulo ni Kristo. At makikita po natin nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo nang siya pinag-uusig kung paano na ang lahat ng katangiang ito ng pag-ibig ay nasa sa kanyang pagkatao at sa kanyang pagka-Diyos. Patient, yung kanyang pagiging pasensya at yung kanyang pagiging mabait. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. 6. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Oh. Love bears all things. Kinakaya ang lahat. Believes all things. Pinaniniwalaan ng lahat. Pinaniniwalaan lahat ang sinasabi ng Diyos. Umaasa sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Endures all things. Kinakaya ang lahat. Binabataan lahat. Ibig sabihin nun, binabataan lahat. Makakaya yan dahil sa pag-ibig. Kahit na tayo ay mga imperfect na tao, kung tayo ay nagtataglay ng pag-ibig na ito sa Diyos at sa ating kapwa, walang bagay na hindi natin mapapagtagumpayan. Basahin po natin sa aklat ng Colossians chapter 3 from verse 12. Ito po sinasabi. Tuloy-tuloy lang po, Big. Colossians chapter 3 from verse 12. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, yan po yung payo ng Biblia. Sabi po sa verse 12, ito para sa bawat isa sa atin, ganito nagtataglay ang mga taong may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sabi po rito, put on then, ating isuot sa ating pagkatao as God chosen ones, holy and beloved. Ano po mga katangiang ito? Compassionate heart, kindness, humility, meekness, at itong katangiang ito ng pag-ibig, patience. Yung pasensyoso tayo, mapagtiis. Yan po ay nakikita natin sa pamamahay natin. Kung tayo ay magulang, na andyan yung ating pagtitiis sa ating mga anak. Kabahagi yan ng ating pagtuturo sa ating mga mahal sa buhay. Isang palatandaan ng kaya gusto kong kapiling ang aking pamilya, my dear brothers and sisters, hanggang sa aking mga apo, ay upang sila'y ma-impluensyahan ko. Ma-influence ko sila sa kung ano yung tinanggap ko mula sa Panginoon. Gusto ko ibahagi sa kanila ang dahilan ng aking pagtatagumpay, ang dahilan ng aking mga pagpapala na tinatanggap. Iisa lang ang sikreto niyan, mga kapatid, ang Diyos. At nais ko na yung aking pananalig at pananampalataya sa Diyos ay maipasa from generation to generation. Kaya gusto kong kapiling ang mga bata, gusto kong ma-impluensyahan sila sa isang tumpak at tamang paraan ng pamumuhay upang makapiling nila ang Diyos sa kanilang paglakad sa mundong ito. At kapag kapiling natin kasama ang Diyos ang nagtutuwid, ang Diyos ang nag-aangat, kung tayo bumabagsak, kung tayo nabibigo, siya ang nagiging daan ng pagtatagumpay. Itong mga bagay na ito ay ginagawa kong with patience and kindness
bunga ng aking pag-ibig sa Diyos at sa aking kapwa. Ito yung aking legacy sa aking mga mahal sa buhay. Wala man akong kayamanan na maaari ipamana sa kanila, gusto ko na mula sa aking mga anak, sa aking mga apo, manahin ang aking uri ng pananampalataya at paglilingkod sa aking kapwa. Although talagang ito'y nangangailangan ng pagtitiis, pagsasakripisyo, sapagkat ang maging magulang ay hindi biru-birong responsibilidad sa kanilang mga anak. Kung ano nakikita sa isang magulang, yun ang kalalakhan ng mga anak. At nais kong magbigay ng isang magandang halimbawa sa bawat isa sa kanila, sapagkat nakita ko na ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ang pinakadakilang bagay sa daigdig na ito. Kung nais mo na ikaw'y pagpalain at maging matagumpay ang iyong buhay, habang bata pa ay magsimula ka na ng paglilingkod sa Diyos at pagsisimula ng paglilingkod sa Kanya. Basahin natin sa aklat na Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ito po sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Ang linaw po na sinasabi rito, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Habang bata pa, dapat ay makilala ng Diyos. At yun ay nasa kamay nating mga magulang, mga kapatid. Ipakilala natin sa kanila, hindi man sa salita, kundi sa gawa, na ang Diyos na nasa sa langit na gumawa ng langit at lupa, makilala, tayo'y maging daan ng pagkakilala sa ating manlilikha. Isang napakadakilang pamana sa ating mga minamahal na mga anak. Basahin po natin sa Proverbs chapter 22 verse 6. Ito po sinasabi, Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yan po ang dahilan kung bakit na kailangan bata pa ay atin nang tinitrain ang mga bata sa pagkakilala sa Diyos. Kasi ang sabi po rito, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Nasa kamay nating mga magulang ang kinabukasan ng ating mga anak. At ang pinaka-the best na dapat nating ipakita at ipamana sa kanila, hindi yung mga material na bagay, kundi yung ating pananampalataya at mataas na pagkakilala sa Diyos. At ang Diyos, kapag nakilala nila, sasamahan sila ng Diyos sa pagtahak nila sa landas ng buhay sa daigdig na ito. Lagi ninyong tatandaan, huwag ninyong impluwensya ng inyong mga anak sa mga maling bagay o sa masasamang bagay. Kailangan impluwensya natin sila ng pagkakilala sa Diyos habang sila'y bata pa, upang sa pagtanda nila hindi na sila hihiwalay dito. Yan ang pinakadakilang legasiya na ating maiiwanan sa ating mga mahal sa buhay. Mari sasabihin ninyo, bakit gusto kong kapisan ng aking mga anak? Gusto kong ipamana sa kanila yung mayroon ako, na ito yung aking pananalig at pananampalatay sa Diyos, sapagkat ayaw ko na kapag ako'y nawala, ay mapapariwara ang kanilang buhay. Dalangin ko na ang aking buong sambahayan ay makaisa ko sa pananalig at pananampalataya, sapagkat dito ko nasumpungan ang tunay na pagtatagumpay, ang tunay na kapayapaan at proteksyon sa aking sambahayan. Dalangin ko na yung ating mga magulang sa gawain ay maging isang buhay na halimbawa ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Impluwensyahan natin sila, hindi lamang sa salita,
kundi sa ating ginagawa. Yung ating pong ginagawa, malakas na impluensya sa mga anak. Pag nakita nila na ikaw isang responsable magulang, pag nakita nila na ikaw relihiyosong magulang, magsalita ka mat hindi, susunod sila sa iyong mga yapak. Pero kung ang magiging impluensya mo yung mga bagay ng mga bisyo, kung ano-ano rito sa sanlibutan ito, winawasak natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Kailangan makita sa isang magulang ang isang tamang halimbawa upang sa paglaki ng kanilang mga anak, mawala man tayo, ay nakatitiyak tayo na ang kanilang nilalakarang landas ay isang tuwid na landas patungo sa buhay na maligaya, sa isang buhay na malaya sa anumang uri ng kapahamakan. So my dear brothers and sisters, yan ang pag-ibig sa Diyos. Magmahalan tayo sa isa't isa. Huwag tayong maglagay ng ikatitisod ng ating kapwa. Maging maningas yung ating pag-ibigan sa isa't isa. Huwag nating paglamigin. Ipagpatuloy natin na bunga ng ating pag-ibig ay makatulong tayo sa ating kapwa sapagkat ito ang palatandaan ng tunay na pag-ibig. Basahin uli natin yung sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa aklat ng John chapter 13 verse 34. Ito po ang sinasabi. John chapter 13 verse 34. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. 35. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yan po ay utos ng ating Panginoon. Hindi po yan salitang pwede natin baliwalain. Utos po yan na tayo magmahalan sa isa't isa. Kaya tapos na yung mga paghahatulan sa ating mga kapatid. Kung sila may medyo lumamig sa gawain, unawain natin sila. Huwag tayong magsalita ng anumang bagay na ikatitisod pa nila. Ang makita sa atin ay yung sila'y naunawaan, yung ating pagtitiis, yung ating pasensya sa bawat isa sa kanila. Sapagat may warning sa Biblia, kaya ang isang gawain ay nauubos ang mga miyembro. Basahin po natin sa aklat ng Galatia, chapter 5. Galatia, chapter 5, verse 14 and 15. Galatia chapter 5 verse 14 and 15. Pakibasa mo ako, Kobe. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. So, yan po ang warning ng banal na kasulatan na posible talagang maganap sa gawain. Itagalogin natin, Bobby, from verse 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito: iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Utos po yan. Ngunit kung kayo rin ang mga kakagatan at mga sasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Isa pong dahilan ng pagkawasak ng gawain ay yung pagkakagatan, yung pagsasakmalan. Ito po'y iwasan natin. Ibig sabihin, isarado na natin yung ating bibig sa anumang uri ng masama laban sa ating kapatiran. At pairali natin ang pag-ibig, ng pagtitiis, ng pag-unawa. Maging mahinahon tayo sa ating pagsasalita. Ang sabi nga ay, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: ibigin mo ang iyong kapwa
na gaya ng iyong sarili. Paano mo raw iibigin na iyong kapwa? Kung paano mo iniibig ang iyong sarili. Ayaw mo na ikaw ay sasaktan, huwag kang manakit na iyong kapwa. Ayaw mo na ikaw ay pagchismisan, huwag mo ichismis ang iyong kapwa. Ayaw mo na ikaw ay sisiraan, huwag mong siraan ang iyong kapwa. Nandyan lahat. Pero ang lahat ng ito ay mapagtitiisan ng taong tunay na umiibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Tandaan ninyo, iwasan natin yung verse 15, yung nasa verse 15. Yung sinasabi rito, pakilagay mo, Kobe, yung verse 15. Ngunit kung kayo rin ang mga kakagatan at mga sasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Kung minsan po yung mga bagay na ito nagiging dahilan ng pagkawasak ng gawain. Malinaw pong sinasabi niya ng banal na kasulatan at nararanasan naman nating nagaganap yang kuminsan sa isang gawain. Ingatan po natin, maging maningas tayo sa pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Dalangin ko mga kapatid na ang pag-ibig na ito siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa darating na panahon. To God be the highest glory. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running
the goodness of God. Oh, don't worry. Thank you very much. And let me call Sister Shirley for the closing prayer. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lumalapit, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan. Ikaw po ang Diyos na buhay at ang Diyos na walang hanggan. Panginoon, marami pong salamat sa mga sandaling ito na ang lahat ng iyong mga sinasabi, Panginoon, ay lahat ay parang katotohanan, Panginoon. Panginoon, ang bumubuo po ng gawain ito na ang Church of God in Christ Jesus ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Taos pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa mga talinong iginawad ninyo, Panginoon, sa aming mahal na kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Sa kanyang pagpapaliwanag, Panginoon, ang mga taong nakikinig, Panginoon, ay naway tanggapin nila, Panginoon, ang katotohanan. Nawa po, Panginoon, ang mga bumubuo nito, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon, upang ang lahat ng ito maging malawak sa kanilang kaisipan, Panginoon. Nagpapasalamat po, Panginoon, kami sa aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming charity, Panginoon. Malaking impact ito, Panginoon, sa mga taong natutulungan namin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay bigyan mo pa ng malakas na pangangatawan at kalayaan sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Mga pagsubok na kaya namin tanggapin, Panginoon. Pero, Panginoon, nais namin po, Panginoon, na baguhin mo po silang lahat, Panginoon. Sa pamilya at sa lahat ng mga taong nagkakaroon ng mga pagsubok, Panginoon. Ang mga nararamdaman, Panginoon, ng bawat taong nagdaranas ng karamdaman sa kanilang mga katawan, Panginoon, ay hipuin mo po, Panginoon. Nawa po sila'y manatili sa pakikipag-isa sa iyong pananampalataya, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, at alam ng lahat, ang mga pangyayaring nangyayari sa buhay nating lahat, Panginoon. Ako po, Panginoon, ay higit sa lahat, Panginoon, kaming Church of God in Christ Jesus ay nagpapasalamat sa kabutihang ipinagkakaloob mo sa aming lahat, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay ay hipuin mo rin po, Panginoon, at ituwid mo po, Panginoon, ang kanilang mga landas. Higit sa lahat sa aming pamilya, Panginoon. Alam po, Panginoon, ito'y hindi mahirap para sa iyo. Alam namin, Panginoon, kayo'y laging kumikilos sa amin at hindi po ninyo kami binibigo. Dahil ito, Panginoon, patutuong buhay na ipinagkaloob mo sa akin ay ipinagkaloob mo po, Panginoon, at yun din po, Panginoon, ipagkakaloob mo sa lahat ng lumalapit sa iyo at sa mga taong gustong magbago, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at awa, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang nangyayaring lahat ng ito, Panginoon, sa mundo, Panginoon, ay kayo na po ang bahala. Alam nating lahat na maraming nangyayari, na ang mundo ay nagkakaroon ng maraming kaguluhan. Higit sa lahat, ang mga taong nagsasaper, Panginoon. Kaya, Panginoon, lagi namin dalangin, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay baguhin mo ang mga namumuno sa mundong ito, Panginoon. Ang mga kanilang ugali, Panginoon, ang kanilang mga kaisipan, Panginoon, ay ilagay mo po sa wastong kaisipan, Panginoon.
Nawa po, Panginoon, ay maawa kayo sa mga batang nagkakaroon ng ang silang nasasalanta, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang pag-ibig sa isa't isa, Panginoon, ay pairalin niyo po, Panginoon, upang ang katagumpayan ng iyong mga salita ay magkaroon ng katotohanan sa kanila, Panginoon. At hipuin mo po, Panginoon, ang lahat ng taong nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon, Panginoon, sa mundo. Hindi lamang po kami, Panginoon, kaya, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, ang Church of God in Christ Jesus, Panginoon, na ang lahat ng mga salitang binibitawan ng aming kapatid na ito ay maging isang katotohanan para sa kanila, Panginoon. Kaya, Panginoon, hipuin mo po ang mga namumuno sa buong mundo, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay handang sumunod sa iyo, Panginoon, at nawa po, Panginoon, magising na sa katotohanan ang lahat ng ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan sa aming buhay, Panginoon, at hindi ang pagsuffer, Panginoon, ang kaguluhan, ang kalungkutan, ang walang pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, ang Church of God in Christ Jesus. Kami po, Panginoon, ay handang itaas kayo, Panginoon, upang kami magtagumpay sa aming mga misyon, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. At kami binigyan mo ng pagkakataon upang kayo'y makilala, Panginoon. Ang aming ginagawang ito, Panginoon, ay hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng tao, Panginoon. Hindi man kami, Panginoon, makatulong sa lahat ng bagay, Panginoon, ay magkaroon lang sila ng tanggapin ang katotohanan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong awat habag. At ito po ang aming mga dalangin, Panginoon. Papurit, parangal, salamat ang aming ibinabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mga kapatid, let's give thanks to the Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an offering song, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take me from my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, everyone. Thank you for joining us. And let's see you next week.
have a blessed weekdays ahead. God bless us all.